Hi guys! Welcome to Wizpod. This season 2, dadalawin natin ang mga shop ng mga successful businessmen sa Baguio, Pangasinan, La Union, kung saan man natin sila mahanap. Pupuntahan natin silang lahat. Titignan natin kung paano sila nag-umpisa, kung ano nang nangyayari sa kanila ngayon at kung paano, gaano ka-successful ang mga business nila. Today, nandito tayo sa bypass road ng San Fernando at San Juan, La Union. Nandito tayo sa Performance Depot. Bibisitahin natin si Sir Christopher King, ang founder ng Performance Depot. At interview natin siya. Tingnan natin kung paano siya nag-umpisa at kung nasa na ngayon ang Performance Depot. Let's go! Andito na tayo sa entrance ng Performance Depot, La Union. Eto si Sir Chris, hinihintay na tayo. Tara! Sir. Sir, tour nyo naman kami dito sa Performance Depot. Ano yung mga nangyayari dito, daily operations nyo? Okay, so daily operations, gaya po nito, ito po mga general job natin kung saan dito po sa section na to ginagawa yung mga matatagal na gawain, gaya ng pag-overhaul. So dyan po yan. Dito naman po yung mga for diagnosis. Ito po yung mga inaalam pa lang natin mga sakit. And generally, sa madaling salita sir, ito yung mga tumatagal dito sa amin. So, dito naman sa kabilang dako, sir, ito naman po yung preventive maintenance natin na section. Dito natin ginagawa yung mga services, gaya ng mga simpleng mga trabaho lang po na hindi umabot ng isang buong maghapon. Tapos, dyan naman sa loob, waiting area po ng mga client natin. Tapos, doon po makikita yung ating oven. Usually, sir, pag yung mga matatagal na trabaho, ano ang time frame nila? Depende po yan sa pag-order ng parts. May mga tumatagal ng 1 buwan, 2 buwan. Kung may parts po tayo, hindi po tumatagal ng ganun. Siguro, sinamatagal. Sa 1 to 2 weeks. Ganun po. Depende po sa trabaho na gagawin natin dyan. Oh. And then, another question, sir. Compared to casa, magkano or gaano ka tipid? Ilang percent ang matitipid ng mga Ford owners pagka dito sila didiretso sa Performance? 50% sir. Pero pagdating naman sa trabaho, walang pinagkaiba. Minsan nga po may pagmamalaki pa yung trabaho namin dahil makikita mo sa mga comments ng mga kliyente natin na talagang nire-recommend na po nila. So, ang pagkakaiba lang po talaga is yung pangalan, casa po yun. Pero pagdating sa training, trabaho, wala po halos pinagkaiba yan. Pati naman po yung mga gamit na gagamitin syempre. Yes po, kompleto po tayo ng gamit sir. Kasi sa mga panahon ngayon, kapag gumagawa ka po ng sasakyan, especially na port, hindi ka po makakagawa kapag kulang ka ng gamit. Dahil kinakailangan ng mga special tool, hindi lang po skills. So, kompleto po tayo. Okay sir. Silipin natin saglit yung mga nandito sa sasakyan para makita din natin yung ditong part. Dito po yung oven natin. Yan. Dito po yung body and paint natin kung saan ginagawa yung mga pinipinturahan sa sasakyan. Hindi pa po siya masyadong finish pero patapos na po ito. So dito naman po pasok tayo dito sa client lounge natin at saka sa office. At dito naman po yung ating office at training room. Dito po. Sir, ano naman po ang ginagawa dito sa office nyo? Welfare dito, client lounge. Diyan nag-aantay mga client natin na fast moving lang mga pinapagawa. Tapos dito naman po sir is yung ating training room. Kung saan tinitraining yung mga technician natin, syempre kailangan po continuous yung kaalaman natin. Lalo na may mga lumalabas na bagong sasakyan, tinitrain po natin sila dito. And of course, doon naman po yung office natin. So, from what year to what year ang kayang trabahuin ng Performance Depot pagdating sa car model, sir? Well, specifically from 2003, pataas po ng mga sasakyan, ginagawa po natin for as long na nasasalangan po siya or pinabasahan ng ating diagnostic scan tool. Kasi apart from it, kung walang diagnostic scan tool, hindi po natin siya ganun kadaling magagawa. Lalo na yung mga old models, hindi na po tayo magawa ng gano'n. Next question, sir. Usually sa training room nyo naman, sir, gaano katagal ang training, gaano kadalas ang training ng mga tauhan? Well, magsisimula pa lang kami, magpo-continue pa lang kami this month.
Pero normally po, first stage po yan eh. Depende po sa level ng technician natin. Meron po kasi tayo sinusunod na curriculum, which is doon po sila nakadepende kung saan sila ma-assign. Depende po kasi sa specialista ng ating technician. Kung sa transmission siya mahusay, doon po na siya tinitrain. And yung iba naman po, sa engine, ganun din po. Ang mga baguhan po natin, sinasalang lang natin kadalasan sa mga change oil, PMS. And once na naging regular na sila, that's the time na hinahanapan na sila ng specialized position. Kung merong mga mag-a-apply na positions, open po ba kayo currently o? Actually, naghahanap po kami ngayon ng mga technician, especially yung mga kahit na wala pong experience, handa po kami magturo as long as na willing po silang matuto. So sino naman sila sir nandito sa back office nyo ba? Pwede natin sila makilala. Yes sir. Bale, eto si Miss Shireen. Siya po ang ating service advisor and customer relation. Bale, siya po yung frontliner natin at kumakausap po sa ating mga clients and siya po makakausap nyo once na pumunta po kayo dito. Dito naman sa likod is si Sir Vic, ang ating service manager. Siya po ang in charge dito sa operations dito at decision making po. Punta naman tayo ngayon dito sa office ni Sir Chris. Thank you sir sa pag-tour sa amin sa Performance Depot. Ang ganda ng pwesto. Ganda na shop actually. Kompleto. Yun lang ang nakita kong difference sa ibang mga shop. Kasi pag ibang shop, mapapansin mo ibang for paint, ibang for internals, for mga makina, ganun. Ang gusto ko malaman ngayon sir, kwentuhan lang tayo siguro, no? Sure. Paano nag-umpisa ang Performance Depot? Actually, nagsimula siya nung umalis ako sa Fort Baguio way back in 2019. Nagsimula lang sa garahe namin. Yan sir. Yan lang po nagsimula sa garage namin yan. Siyempre sa gustuhan din po nating makatulong sa iba ng mga kaibigan natin, subukan po nating mag-establish ng shop. Then medyo nagustuhan ko po yung ginagawa natin dahil marami namang client na naka-appreciate po sa ginagawa natin. So doon po nagpatuloy. Ang plan po nung una is mag-abroad dapat ako, pero since naging mas maayos naman yung takbo dito sa Pilipinas ng business and hindi ko in-expect na maraming client din ang nag-encourage sa akin, gawa nga daw po ng mahal magpagawa sa kasa at halos hindi daw po sila mapakiusapan. So nung ginagawa ko po yung shop at ginagawa yung mga sasakyan ng mga tao, halos lahat nag-recommend na kung pwede ituloy-tuloy na lang daw po. Kaya yun po sir, umabot tayo hanggang La Union dahil may mga nag-recommend sa atin from Baguio na hinong service natin dito and naipon po yung mga kliyente natin dito hanggang sa doon po nagkaroon tayo ng lakas na loob na magtayo ng shop dito at pakawa po ng Diyos, medyo naging naman po siya, success. Oo sir. Actually, yun nga nakita ko kasi compared sa mga ibang shop, sabi ko nga, kompleto dito sa Performance Depot. Anything na Ford related, pwede nyo dalhin dito. And then, yun, syempre, yung shop din sa Baguio, malaking bagay din na kung taga Baguio kayo, at least kung Ford owner ka, taga Baguio kayo, mayroon kayong patatakbuhan. So, from 2019, sir, ang tanong ko, naapektuhan ba kayo ng pandemic? Anong nangyari sa Performance Depot during nung pandemic? Actually, doon kami nagsimulang mag-boom nung pandemic. Kasi nag-offer kami ng mga services na hindi naman na-offer ng iba gaya ng home service. Kaya nga dati mahirap mag-travel o kaya mahirap lumabas dahil lockdown. Siyempre yung mga sasakyan po, kailangan ma-maintain. So may mga emergency rin po na mga pinupuntahan namin na nasisiraan sa gitna ng kalsada. At nung pandemic po ang talagang naging naging stepping stone para makilala. Okay. Isang napansin ko sir, pag i-google mo Ford specialist, Ford experts, Ford mechanics, kahit nasa Pangasinan ka, La Union, Baguio, number 1 lagi ang Performance Depot. Paano po nangyari yun? Paano ginagawa niyo po? Well, isa sa mga nakatulong sa amin is of course si Winworks. Ma-promote yung aming page. And pangalawa is yung mga technician po natin na highly trained din po at sa
Although may mga times po na hindi natin napiplease sa mga client, which is di naman natin lahat ka mapiplease. Well, sa amin lang po is always willing kami na extend yung help namin in any way na possible. At hindi lang po kasi para kumita ang shop natin, kundi para makatulong. Kasi naniniwala po tayo na kapag nakatulong tayo, yun po ang totoo tumatatak sa client. Tama po yun, sir. At saka, last question, sir. What's next for Performance Depot? Well, actually, that's a good question. Since na-try na namin magparami ng shop and very stressful po siya. Pero gaya nga po ng matinding demand sa mga shop kagaya namin, ang plano po namin this time is maging franchise. Nang sa ganun po, matulungan din po yung mga ibang gusto mag-put up ng business, especially automotive business, na magkaroon ng sarili nilang performance depot sa kanilang lugar. And willing naman po kami na ituro yung kaalaman na pag-aralan namin throughout the years. Maraming salamat, Sir Chris. Alam namin super busy ka pero binigyan nyo kami ng oras para ma-interview namin kayo, mabisita namin ng Performance Depot. Yun, sa susunod ulit, sir. And alam niyo naman, WizWorks is always here for Performance Salamat. Depot. It's a wrap for our episode 1 of season 2 for WizPod. Watch out kasi marami pa tayong bibisitahin ng mga successful businessmen around Baguio, La Union, Pangasinan. Sabi ko nga, kung nasan sila, hahanapin natin sila at i-interview natin sila. Again, this is Migs Concepcion from WizWorks and WizPod. Visit our website at wizworks.com and our social media pages for WizPod and WizWorks. Thank you. Bye.